Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Atin ang pasadahan ng mga tampok at mainit na balita. Ako si Angela Limos. Ako naman si Janela Bingilio. At ito ang 1C Network, ang inyong premier source ng news at updates. Municipality ng Tagbi na nagsagawa ng symposium patungkol sa waste management. Mahigit 12 video ng pagmamalupit ng ilang dayuhang Pogo worker na discovery. Giancarlo Cano pinangalan ng 2024 Athlete of the Year. Dalawang lalaking nang hold up sa isang delivery rider arestado. Lagay ng panahon, alamin. Municipality ng Tagbi na nagsagawa ng symposium patungkol sa waste management noong Pebrero 19 sa Tagbina Campus kung saan ang mga estudyante at guro ay nagtipon-tipon upang talakayin ang mga solusyon. Ito ay tinutukan ni Angela Lemos. Salamat, Janela. Nandito po tayo ngayon sa Northeastern Mindanao State University Tagbina Campus kung saan ginaganap ang symposium tungkol sa waste management. Ang mga speaker ay nagbahagi ng karanasan at kung paano mag-reuse at mag-recycle ng mga basura. Ang mga estudyante at mga guro ay nagbahagi ng kanilang mga pag-iisip at ideya kung paano ma-promote ang sustainability at environmental protection. I am Romel Sabaten, ito Solid Waste Management Officer Designate here in Tagbina, Local Government Unit of Tagbina. Okay sir, we have a questions lang po. Ano po sa inyong palagay ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin upang mabawasan ang basura sa ating komunidad? Actually, sa training namin, dapat man yun siya nga ibalik sa original sa kinaraan ng mga pamagi. Like for example, kinabawal na to ang paggamit ng mga plastics o mga silupin. Like for example, gusto kita mo palit o mga juice. So, gikinahanglan mo balik sa original, magdala ta og tumbler. O kung gusto ta mo ato sa palengke, magdala ta og mga sudlanan na kinaraan, magdala ta og bukag, og uban pa para nga mabawasan ang mao nga basura. Okay, sir, thank you sir. Another question po, ano po sa inyong ano po ang nag-inspire sa inyo upang kumilos sa isyong ito? Aside anang problema nato sa atong environment, kung nakapa-inspire gud ako diri sa lungsod sa Tagbina, kaya gusto na ko nga himuon ang lungsod sa Tagbina nga usa sa mga pinakalimpyo nga lungsod sa Surigao del Sur. Nandito po tayo ngayon kasama si Antoinette na isang estudyante sa Departamentong Computer Study na dumalo sa symposium. Antoinette, ano sa iyong palagay ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin upang mabawasan ang basura sa ating komunidad? Sa aking palagay, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ay dapat mabawasan ang ating paggamit ng single-use plastics. Maaari din nating simulan sa paggamit ng mga reusable bags, water bottles, at straw. Maaari din nating siguraduhin na mag-recycle ng marami at mag-compose ng ating mga food waste. Antoinette, ano nag-inspire sa iyo upang kumilos sa isyong ito? Nakita ko ang epekto ng polusyon sa ating kapaligiran at komunidad at gusto kong gawin ang ating bahagi upang gumawa ng pagbabago. Naniniwala ako na ang bawat maliit na kilos ng ating ginawa ay maaaring magdagdag upang gumawa ng malaking pagbabago. Salamat Antoinette.
Sa iyong pagbahagi, ito ay malinaw na ang mga estudyante dito ay mahusay na kumikilos upang gumawa ng positibong epekto sa ating kapaligiran. Salamat, Renz. Iyon nga, Janela, no? Ang munisipalidad ay nagtatrabaho ng maayos upang solusyonan ang issue ng waste management. At ang symposium na ito ay isa sa maraming inisyatiba na inulusad nila upang edukahan ang publiko. Balik sa iyo, Janela. Nakakuha ng mga torture video ang mga Presidential Anti-Organization Crime mula sa mga narestong Chinese na sinalakay sa Pugo Dormitory, Bislig City. Karamihan sa mga biktima sa video ay mga Pugo worker. Ilan sa kanila ay hindi pa natagpuan ng mga otoridad. Nagbabalita, Renz Caballero. Ang mga pasa at tugat sa mukha at paulit-ulit na tinutukan ng baril sa ulo ang isang Chinese. Nag-video call pa ang mga nag-torture para ipakita sa pamilya ang biktima. Isa lamang yan sa mga video ng pagmamalupit sa ilang Pugo workers na nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime. Komisyon sa cellphone ng mga naarestong Chinese na nagpapatakbo umano sa tinalakay na Pugo dorm sa Bislig City. Dito naligtas ang 34 na Indonesians na plano umanong ipalipad patungong Cambodia. Nasagip din ang naturang biktima sa isang condo unit sa Bislig City. Naaresto naman ng PAO ang 2 Chinese habang sakay ng kotse. Sa kabilang umano, dito ang isang babae na nagpapatakbo umano sa sinalakay na Pugo na nasa likod ng pagto-torture. Arestado ang 2 lalaking nang hold up sa isang delivery rider sa 4B Poblacion Tagbina nitong Biyernes. Ayon sa biktima, tinutukan umano siya ng baril kaya napilitan siyang ibigay ang kanyang cellphone. Humingi siya ng tulong sa mga pulis at agad namang hinabol ang 2 sospek. Matapos masakote, nasamsam sa 2 sospek ang 2 baril at naibalik din ang cellphone ng biktima. Makikilala po natin ngayon ang isang atletang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Si Giancarlo Cano ay isang basketball player na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanyang larangan. Sa kanyang mga nagawa, nakakuha siya ng maraming parangal mula sa iba't ibang institusyon at organisasyon. Patuloy ang paglakas ng ulan sa municipality ng Tagbina na maaring maging dahilan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa aming ulat, nakaranas din ng malakas na pagulan ng lugar ng Tagungon at Poblasyon. Nagbabalita, Renz Caballero. Patuloy po ang paglakas ng ulan sa Tagbina at nakaranas din ng malakas na pag-ulan ang lugar ng Tagungon at Poblasyon. Pinapayuhan po namin ang lahat na maging alerto at maingat dahil may posibilidad ng pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, sundin ang babala ng inyong lokal na pamahalaan. Para sa update, bisitahin ang website ng Pag-asa. Ako si Angela Limos. Ako naman si Janela Bingilio. At ito ang 1C Network, ang inyong premier source ng news at updates.